Ipaghahanda ko kayo ng matitira. Sa bahagi yun, huwag natin kalimutan na ang ating pananampalataya ay isang pamamaraan ng buhay. Ibig sabihin, hindi lamang sapagkat iniligtas tayo ng Diyos, hindi lamang sapagkat tayo ay nasilang sa daigdig na ito, sa biyaya ng pagkapala, pag-ibig ng Diyos, ngunit tayo rin ay tinuturuan na makinabangan ang isang uri ng pamamaraan ng buhay. At ano yung isang pamamaraan ng buhay na tinuturo sa atin ng pamamikapal? Ang isang buhay na nag-ahanda. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa krami. Para tayo may estudyante. Kung kailan na lang may exam, tsaka lang tayo mag-aaral. So, ibig sabihin ay padagos-dagos. Ang bahagi yun, kung kailan kailangan, doon tayo nagmamadali. Ang tawag na natin doon ay cramming. Mahilig tayo sa cramming. Pero yung pamamaraan na nais ng nagkapalayan ay isang pamamaraan na inianda natin yung ating sarili. Inianda natin yung ating sarili. Sa pagkatulad ng nakita natin, yung bahagi ng karanasan natin kay Danilo, na sabi nga natin ay kasi nakita ko rin sa heart failure. Hindi ko lang alam kung yan ay biglaan, pero kaliwitan ako pag sinabi namin heart failure. Sabi nga, ayan yan. Yan ang pinaka sakit na kung tawagin natin ay biglaan, traidor. Ang tawag natin, maraming traidor sa buhay, pero isa po yan sa traidor sa buhay natin, yung sakit sa puso. Kasi pabiglaan din ba? Hindi ko po alam yung history ng ito niya. Pero ay presume na yan ay bigla at medyo bata pa, mas matanda pa kay Danilo. 56 lang siya, mas matanda na ako. So bahagi ko, kaya pagkakataon na ay sinasanay ng pumikapal. Pagkaman wala akong tayo ba? Sinasanay tayo natin. Kahit na mayroon tayong Boy Scout, Girl Scout, Cub Scout, ay anong sabi ko, palagi handa, palagi tayong maging handa. Yun ay ipinaalala sa atin. Kailangan na yung ating pagkahanda. Pagkahanda natin, higit sila yung ating, sabi nga ng iba, paghanda yung libingan, yung kabao, yung iba nag-ahanda natin, yung kanilang isusuot, yung pong mga madre, kung may kilala kayong mga madre, kalimitan sa kanila, nakahanda na yung kanilang isusuot na damit para sa oras ng kanilang kamatayan. Bahagi na, nakalagay na doon sa kanilang wardrobe. Isa ito yun. Pagkakataon na kung saan ay inihanda natin. Pero ibig sabihin, hindi naman sapagkat gusto na natin mamatay. Pero sana makita natin kuminsan ng malaking katanungan. Ngayon, handa naman tayong kunin nito. Pagkuro sa pinari, pwede na pala ilang bukas na lang magkahanda pa ako. Yun ang kuminsan mabigat. Pero tawa, yung ating pananampalataya na sinasanay tayo, paunti-unti. Kasi
ating pananampalataya. Pananampalataya natin na handa palagi yung nagtitiwala sa Diyos. Sabi nga natin, kahit nagtitiwala natin na iniligtas ako ng Diyos, ginawag natin kalimutan. Yun yung biyaya na patuloy ko sana makita natin na kasi kung minsan na nasa isip natin ay magpapakabait ako. Kasama rin yun. Pero pangalawa naman. Ano yung una? Iniligtas tayo ng Diyos. At patuloy na iniligtas tayo ng Diyos. Saan tayo iniligtas ng Diyos? Mula nang tayo ibiginitan. Kaya na sinabi ko sa Ebanghelyo natin, maraming silid sa bahay ng ating Ama. Huwag kayong maniniwala dito sa mga nagsasabing sila lang ang makaliligtas. At huwag nyo rin sasabihin bilang mga Katoliko Kristiyano na tayo lang ang maliligtas. Bakit? Aba, ay pinagdasahan mo yung kagandahan loob ng Diyos. Bahagi yun na huwag natin tularan, huwag natin dasahan yung kalooban ng Diyos. Kaya, kung maaaring lang na lahat tayo gusto iligtas ng Diyos, at yun ay pinagkaloob sa ating lahat bilang mga Kristiyanong Katoliko. Kahit na sa sakramento ng binyag, sabi na natin, makita natin yung kagandahan loob ng Diyos. At tayo kaibigan, yung bata mo lang, ay gano'n ang kalooban ng Diyos. Gano'n kabait ng Diyos. Ay nga ang parang sabi niya, ay kanina ko kasi inilibig ang bata kapanganak ng patay na ang paghahari ng Diyos ay ang pagtanggap ng sino man katulad ng pagtanggap ng isang bata. Kaya hindi pwedeng sabihin na hindi pwedeng binyagan ng bata. Nabi nga na Jesus, pagtanggap ng isang bata ang kalooban ng Diyos para makamit ng kanyang paghahari. Pero yun ang wala na huwag natin kalimutan na ipinagkaloob ng Diyos. Makilala natin yung dakilang biyaya na ipinagkakaloob ng Pumamay Kapal sa atin, lalo-lalo na bilang mga Kristiyanong Katoliko. Sa biyaya ko yun, pinagandaan tayo ng Diyos. Yung pangalawang tanong yun, sasama pa tayo. Pinagandaan ba natin yung ating sarili na sumama sa Diyos? Bahagi yun. Kasi nga sabi nga natin, kahit na gusto ng Diyos na iligtas tayo, pero ayaw naman natin sumama, wala nang magagawa ito sa atin. Kaya tayo na narito, nananalangin na naman sa panahon na hindi natin dalilo sa daigdig na ito ay pinagsumikapan niya na makatugon sa panawagan ng Diyos lalo-lalo na sa pagtanggap ng mga sakramento. Laki mo na itutulong ng pagtanggap ng mga sakramento at nahigit na pagkilala sa kagandaang loob ng Diyos. Katulad ng ibawa ng sakramento ng komunyon, pagdiriwang ng misa, kumpil, yung kumpisal, kapag tayo ay nagkasala, hindi tayo natawag sa Diyos. Magpakasal sa simbahan, sa mga mag-asawa, at ang pagpapahin ng langit sa mga may karamdaman. Doon sa may mga karamdaman. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Yung ating pananampalataya, inihanda tayo. Kasi kung nagagawa natin ito, ay at iniiwasan natin ang gumawa ng kasalanan, o kung kahit na tayo nakagawa ng kasalanan, anong gagawin natin? Mangumpisa.
yun ay tinalaga ng Diyos para mapagandaan natin yung ating sarili na kahit anong oras na kunin tayo ni Lord ay magaling bahagi na rin, pinagsumikapan natin na may handa rin yung ating sarili sa harapan ng Panginoon Kapal. At nawa, kayong mga naiwanan, naulila, nawala ng asawa, ama, kapatid, anak, kaibigan, ay isa nga rin, ay naihanda rin natin ang ating sarili. At kung hindi pa, ay maihanda rin natin yung ating sarili na rin, tanggapin natin ang katotohanan nito na sa ating harapan. Kaya nga mayroon din tayong tinatawag na pagduduksa. Mahalaga rin na makita natin yung pagduduksa. Pero sana, matatapos din. Kaya nga mayroon tayong babang duksa. Binababa na natin yung duksa. Bahagi yun nakita natin na higit na bakit. Hindi sa hindi na natin maano si Danilo. Ngunit tayo naniniwala natin sa mabuti na siyang